chapter 9, verse 27. Ang sabi niya dito, just as a man is destined to die once, and after that, to face judgment. So let's pray. Thank you so much, O God, for your words that was just read, O God. We pray that you will bless it, that you will inculcate in our mind, in our heart, O Lord. You give us understanding, wisdom, knowledge, O God, for us to understand the words and the message that you are going to give us, O Lord. Thank you so much. Bless every one of us, and we pray that your Holy Spirit will be the one to lead us, O God. Thank you. In Jesus' mighty name, this is our prayers. Amen. Ang sabi niya, just as a man is destined to die once, and after that, to face judgment. Then, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many people, and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Amen. Praise the Lord. Ang gusto kong ihayag sa inyo sa oras na ito ay the Judgment Day. Ang paghuhukom. Araw ng paghuhukom o araw ng paghatot. Ano ang ibig sabihin ng judgment or paghatot? Ito yung abilidad ng isang judge or isang tao na ang kanyang decision ay magigagawad sa isang tao na hinahatulan. Kung nakakita na kayo o nakapunta na kayo sa korte na kung saan may hinahatulan or may hearing, gano'n. Makikita mo doon kung paano ni-scrutinize ng judge or ang hukom yung kaso ng tao na inihahabla. At ito yung abilidad ng isang hukom na tignan maigi, ni-scrutinize niya yung anong klaseng kaso na mayroon sa taong nihahabla. At ang judge na yun, ang siyang magbibigay ng paghatol kung napatunayan na guilty o napatunayan na hindi nagkasala. Pag napatunayan na guilty, magkakaroon o igagawad ng judge na yun ang kahatulan. Pero kung hindi napatunayan naman na guilty yung taong hinihahabla, siya ay gagawaran ng acquittal or maa-acquit yung taong hinihahabla. Bakit? For lack of merit. So, ganun ang paghatol, judgment. Minsan, ang tao, nagbibigay ng judgment sa isang tao na sa opinion niya lang, na hindi niya alam kung anong klaseng tao meron yun. Ginajudge niya. Yung sinabi nga na judgmental lang siya. No? Then, kung minsan yung decision na yun ng isang hukom ay sagot ng lusot or yung sagot ng inihahabla yung kaso na inihahabla sa korte. Pero minsan naman, pag ang isang tao nagkaroon ng hindi magandang karanasan or nagkaroon ng aksidente or disaster or yung bagyo, baha na maraming mamamatay, sasabihin natin na ito ay paghukom. Ito ay nahatulan yung tao niyan.
Dahil hindi niya sinusunod ang Diyos. Hinatulan na yung taong yan dahil siya yung makasalanan. So nandun ka agad yung pag-judge natin sa isang tao o isang lugar. What happens when a judgment, no? What happens when a judgment is entered against you? Ano kung ang judgment ay paghatol ay mismo sa iyo? Ano ang mararamdaman mo? Ano mararamdaman natin kung tayo mismo ang hinahatulan sa korte o sa tao, sa paningin ng tao? In people's court, when you are declared guilty, you will be fined. Sa korte, pag guilty ka, ay mga pag nahatulan na guilty, ang marireceive nila, may gagawad sa kanila na fine is pwedeng magbayad ka ng maraming pera, you will be fined for monetary, and you will be in prison. Iyon ang matatanggap mo. If it's lifetime. If it's 6 years imprisonment, 6 years. It depends upon the case. Pero, what if ang paghatol ay sa korte na mismo ng Panginoon? Paano na kung sa korte ng Panginoon? What about in God's court of law? Noong nagkasala, bumagsak ang Panginoon sa kaluwalhatian ng Diyos. Hinatulan ng Panginoon ang tao nang bumagsak sa kasalanan. May ginawad ng Diyos na paghatol or punishment sa tao. Ito na nga yung isa. Nagkaroon ng kamatayan na lumaganap dito sa mundo. Na instead na wala naman kamatayan noon. Nung time na wala silang kasalanan, nakikisalamuha sila sa Diyos, sila ay malaya na lumalakad sa Garden of Eden. Malaya sila na nakikiusap sa Diyos, nakikisalamuha sa Diyos. Pero nung nagkaroon na ng kasalanan, hindi na sila malaya, kundi nagkaroon ng paghatol ng Diyos. Inatalsik sila sa Garden of Eden. May mga ginawad na punishment ang Diyos sa babae at sa lalaki. Nung during Noah's time, hinatulan din ng Diyos ang buong sanlibutan. Dahil nakita ng Diyos kung gaano ka-wicked or kasama ang tao. So, hinatulan ng Diyos ng kamatayan ng tao. Pero may mga naligtas ang pamilya ni Noah. Hindi lang yun. Sa Sodoma at Gomorrah, hinatulan ng Diyos dahil sa wickedness or kasamaan ng tao, hinatulan din ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah. Na kahit nakiusap si Abraham, dahil pamangkin niya si Lot, mahal niya, pamangkin niya, at ang kanyang pamilya. Pinakiusap ni Abraham si Lot sa Panginoon. Dahil sinabi ng Panginoon na lilipulin niya ang Sodoma at Gomorrah. So, si Abraham nakiusap sa Panginoon na huwag, Panginoon, kung may 50 na katao na nandun sa Sodoma at Gomorrah, lilipulin mo ba, Panginoon, mga anak mo yun? Ano ang sabi ng Panginoon? Hindi. Nakita, walang 50. Tumawag ulit si Abraham. Kung may 45 daw, lilipulin pa ba? Hanggat bumaba ng bumaba, hanggat walang 5.
Diyos, nilipol niya. Pero yung mga anak niya ay iniligtas. Iniligtas. So, ganon ang paghatol ng Panginoon. Sa Biblia, maraming judgment ang minensyon. May mga minensyon na judgment dito sa Biblia. Mga 5 judgment na minensyon dito sa Biblia, yung judgment of the nation of Israel, judgment of the wicked dead, and the judgment of Satan and the fallen angels. But I want to talk about only the 2 judgment mentioned, the judgment of the wicked and the judgment of the righteous. The first one I'm going to talk is the Bema. The Bema judgment. The Bema judgment, it is the judgment seat of Christ. This judgment is only for the righteous people or the believers, the Christians. Itong judgment na to para lang sa mga mananampalataya sa Diyos. Bema, derived from the ancient Greek word, means platform and step. It is also means the judgment seat of Christ. So ang judgment na to, the Bema seat, is para lang sa mga mananampalataya sa Diyos, yung mga matutuwid na tao ang haharap dito sa judgment seat of Christ, the Bema seat. Ito yung tinatawag na the Bema seat. Itong Bema seat na to, kung nakapanood kayo sa Olympic Games, Olympic Games kasi hindi naman tayo nakakapunta sa Olympiad, no? Makikita natin sa Olympic Games, yung judge ng pa-contest, may Bema seat doon. May elevated seat doon. Mataas siya kaysa yung platform. Mas mataas yun. Yung upuan ng isang judge. At itong judge na to, dahil nasa top siya, mataas ang kinaupuan niya, nakikita niya yung paglalaro. Nakikita niya kung paano maglaro ang isang manlalaro. Ang judgment na ito ay mas nakatuon sa mga manlalaro or track and fields, yung tumatakbo. So nakikita niya kung sino ang leading, kung sino ang nangunguna, sino ang nahuhuli, dahil nandun sa taas, elevated seat to. So iyon ang tinatawag na Bema seat. After that, after the competition, all successful competitors will go to in front of that Bema seat. Doon sila. Aantayin nila yung sasabihin ng judge na nakaupo sa Bema seat. Ito yung mga successful lang. Hindi yung mga talunan. Yung successful competitors. Then doon niya igagawad at sasabihin kung sino ang nanalo, first, second, third, and fourth prize. Yun, sasabihin ng judge na first champion, first, second, and third. So, ang Bema seat na to, it is not a judgment, but it is not a judgment, it is not a judicial bench, kundi ito ay reward seat. Ang Panginoong Jesucristo ay uupo sa Bema na yan. Kaya tinawag Bema, the judgment seat of Christ. Uupo siya
redeemed people, will go in front of that bema seat and they will wait for their rewards. Hindi sila i-judge. Hindi sila hahatulan. Kundi magbibigay ng rewards, ng awards ang Panginoon. At ang awards na yon ay hindi lang awards na kagaya ng mga tinatanggap ng mga nananalo. Ang awards na yon ay crown. Crown ito puruna para pupurunahan yung righteous one, yung redeemed people. So tayo mga Kristiyano ay doon tayo haharap sa bema seat of our Lord Jesus Christ. Hindi tayo i-judge because it is not a judicial bench or it is not a condemnation seat, but it is for rewards, to receive our rewards. What are the facts of the bema judgment? Ano yung mga katotohanan or mga factor or totoo sa judgment na to? Every believer will be judged by the Savior after. Romans chapter 14 verse 10 sabi niya to 12. You then, why do you judge your brother? Or why do you look down your brother? For we will all stand before God's judgment seat. It is written, as surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me, every tongue will confess to God. So, ang lahat, every believer will be judged or will be judged by the Savior. As I've said, it is not a judgment, but it is a distribution of the rewards or recognition. Kaya, ang sabi niya sa Romans na huwag natin i-judge yung kapatid natin dahil hindi tayo ang judge. Hindi pwedeng i-look down mo yung tignan mo na yung kapatid mo ay mababa lang. Poor siya. Pero huwag mong tignan yung kalagayan niya, yung sitwasyon niya sa buhay. Kundi, hayaan mo lang siya kung ano ang sitwasyon niya, kung ano ang kondisyon niya. Dahil wala tayong karapatan na i-judge natin ang ating mga kapatid. Dahil ang judgment ay nasa kamay lang ng ating Panginoong Jesucristo. At lahat tayo tatayo sa harap ng ating Panginoong Hesus. Walang hindi tatayo, walang hindi magbabow down, hindi luluhod sa harap ng Diyos. Lahat tayo luluhod sa harap ng ating Panginoong Diyos. So then each of us will give an account of himself. Lahat tayo sasabihin natin yung mga ginawa natin dito sa mundo. Each of us will give an account of himself to God. Ano ang mga ginawa natin sa mundo? Ano ang sasabihin natin sa mundo pagdating ng araw na yon? May sasabihin ba tayo? Lahat tayo ay luluhod. Lahat ng ating dila ay magko-confess. At lahat ng iyong ginawa dito sa mundo ay may account. The truth is, our words. Paul says, all believers will someday stand before God. Stand before an elevated platform
that is called the Bema seat, to be tested in regards to their service for Christ. Lahat tayo ay inatasan ng Panginoon to go and evangelize, to spread His gospel to all people. Ang sabi sa Matthew chapter 28, mababasa natin doon na sinabi ng ating Panginoong Jesus, go and make disciples. Chapter 28 verse 18 to 20, it says, Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Yung gawa natin dito sa mundo, God has commanded, or our Lord Jesus Christ, before He ascended to heaven, He said that go. He commanded us to go and meet disciples. He commanded us to go and spread the gospel. He commanded us that we're going to baptize those who will receive. So, ipapakita natin doon, nandun ang platform. At sasabihin natin, we have to, all our works, we have to give to the Lord. So, ang isang Kristiyano, pagharap niya sa Panginoon, sabi dito sa Corinthians, chapter 13 verse, or rather, chapter 3 verse 13, His work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. Ang sabi niya na, if anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, both he or straw. Ito ay yung trabaho or gawain ng isang Kristiyano ay inilarawan niya, ikinumpara niya na gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw. His work will be shown for what is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each man's work. Yung gawain ng isang Kristiyano, pag humarap sa judgment seat of Christ, no? Matitest, yun ang purpose ng judgment seat. Matitest ang mga ginawa mo dito sa mundo. Kung sakali ang ginawa mo ay gold, silver, and costly stones or jewels, ay dadaan yan sa fire or sa apoy. Ipapadaan yan. Lahat ng ginawa mo dito sa mundo, ipapadaan yan sa apoy. At kung ang iyong ginawa ay maibibilang na silver or gold or costly stones or precious stones, hindi yan masusunog. Hindi yan masusunog. Dahil ito ay instead na masunog yan, mas lalo pang kikinang. Mas lalo pang kikinang yung gold, silver, and jewels pag pinadaan mo sa
apoy. Mas lalong kikinang yon, hindi masusunog. Pero kung ang ginawa mo ay wood, hay, or straw, may bibilang sa mga kahoy, sa mga dayami, ang iyong ginawa dito sa mundo, ito ay nasusunog pag ipinadaan mo sa apoy. Kaya sabi niya, na if anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, or hay, or straw, his work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of its man's work. Sa harap ng Panginoon, malalaman kung anong klaseng pundasyon yung ginawa mo dito sa mundo pagharap mo sa harap ng ating Panginoong Diyos. Then 14, if what He has built survive. Kung ano ang ginawa mo na pundasyon, let's say ang ginawa mo ay kabilang sa gold, silver, and precious stone, you will survive. But if, sabi ganon, he will receive his reward. Means, survive, you will receive the rewards due for you. But if it is burned, pag nasunog siya, he will suffer loss. Anong ibig sabihin nun? Pag yung mga ginawa natin ay kahoy, may halintulad sa kahoy, sa dayami. Alam natin yung dayami, kung magsasaka ka, yung dayami, yung uhay na pinag-anihan, yun yung tinatawag na nilang dayami and straw. Nasusunog yun. Ang sabi niya, he will suffer. Magsasuffer siya. Bakit? He will not receive any reward. Wala siyang ma-receive na reward or hindi siya mapuputungan ng korona. Bakit? Kasi yung ginawa mo ay nasunog. So wala kang karapatan na maputungan ng korona. Wala kang matatanggap na rewards sa harap ng Panginoon. He himself will be saved. Ikaw ay maliligtas, but only as one is keeping through the flames. Maliligtas ka pero wala kang reward. Sino ang gusto sa atin ng may rewards? Lahat ba tayo gustong may rewards? Pagharap natin sa harap ng Panginoon, gusto ba natin maputungan ng korona? Amen? O, wala yatang gustong maputungan ng korona. Amen? Amen. Praise God. Kasi yung mga estudyante na nag-aaral, pag may honor sila, masaya sila, di ba? Kahit na-recognize lang sila, masaya. Hindi lang sila, pati yung mga parents, masaya. And even more sa harap ng Panginoon, napuputungan ka ng corona, sasabihin sa'yo, halika, my good and faithful servant, receive your crown. Puputungan ka, kukurunahan ka. Hindi ka ba masaya doon? Pero pag hindi, wala kang ginawa dito sa mundo, just go to church, just believe, without any works na ginawa mo, na hindi ka man lang tumulong sa gawain ng Panginoon, na hindi mo masabi na ikaw ay Kristiyano, paano sasabihin ng Panginoon sa iyo, welcome, good and faithful servant, receive your crown, receive your rewards. So, all of us should have received a reward. All of us should aim at rewards due for us. Tumatakbo tayo. A Christian life is like an athlete. Tumatakbo tayo. Tumatakbo hanggang pagdating ng ating Panginoon. But, ano
mundo ay maibibilang na ginto o silver, pila, or mga jewels, hindi ito masusunog, hindi ito mawawala. Kahit ipadaan mo sa apoy, mas lalong kikinang yan. Ganyan ang isang Kristiyano. Pag dumadaan sa malaking pagsubok, pag dumadaan sa mga problema, pag dumadaan sa crisis, hindi yun ang magpapapigil sa kanila sa pagtakbo, kundi mas lalong pang binibilisan nila ang pagtakbo dahil ito ang nagbibigay sa kanila ng encouragement, dahil nakatungo sila sa sinabi ng Diyos na kuruna. Bakit sinabi ni Pablo na ang Kristiyano inihalin tulad sa isang manlalaro, sa isang tumatakbo? Dahil yan ang buhay ng isang Kristiyano na parang nasa human race tayo. So kung gusto natin makareceive ng corona, dapat ang pananampalataya natin, dapat ang ating mga gawain dito sa mundo habang tumatakbo tayo ay maihahalin tulad sa isang ginto o sa isang pila o sa isang precious stone na kahit ipadaan mo sa apoy ay hindi yon masusunog. Para sa ganon, mayroon kang corona pagharap mo sa harap ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ikaw, lahat tayo ay haharap sa bema seat of our Lord Jesus Christ. Siya yung nakaupo sa bema seat. Praise the Lord. Ang sabi dito na the bema seat is a reckoning. Ito yung pagtutupos. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. Sabi niya na, for we must all appear before the judgment seat of Christ. This is the bema seat. That each one may receive what is due for him. Kung ano ang para sa iyo ay matatanggap mo. Kung isa lang ang pwede mong matanggap, isa lang. Hindi pwedeng 5, hindi pwedeng 2. Isa lang. Dahil yun ang ginawa mo eh. For the things due to him, for the things done while in the earth, in the body, whether good or bad. So naka-record lahat yung mga ginagawa natin, whether it is good or bad. Si Apostol Pablo, sinabi niya na sinabi ni Apostol Pablo na kailangan lagi tayong nare-remind patungkol dito sa reward na ating matatanggap. Kailangan laging nagpupukus tayo, laging ini-aim natin na makaka-receive tayo ng rewards pagharap natin sa judgment seat of our Lord Jesus Christ. Matitest ang quality ng ginawa mo dito. Yung mga work mo na ginawa dito sa mundo. Ito ay patungkol sa gawain natin sa Panginoon. Yung mga ginagawa mo habang ginagamit natin, habang ang ating buhay, yung body natin, nakikita, nagmamanifest sa paggawa natin
natin ng lahat ng kabutihan, lahat na maibibilang as a gold or as a silver. So doon magbe-base ang Panginoon kung ikaw ay pwedeng gawaran ng ilang kuruna, 2 o 3, o kaya wala kang kuruna na tatanggapin. Gusto ba natin yun? Walang kuruna na tatanggapin? Sino ang may gusto na walang kuruna? Nandun ka lang, no? O sasabihin, Sister Lina, sabi ng Panginoon, Lina, come, receive your reward. I-mention niya lahat yun. I-mention niya lahat ng mga pangalan na nandoon dito sa atin. Tapos ikaw, hindi ka man lang matawag. No? Hindi ka man lang matawag. Wala kang rewards. So hindi ka ba naiingit na yung kasama mo habang naglilingkod kayo sa Panginoon, habang nagpupunta ka sa church, kasama mo sa church, maraming na-receive na award. Pero ikaw wala. Di tinitignan mo lang siya. Nag-survive ka. Pero, you're just escaping the fire, the flame. But you have no rewards. But if you are faithful to God, you are a good servant of God, you will receive rewards. Hindi lang iisa. It will depend upon your works. Si Peter, Apostle Peter, similar yung sinabi ni Pablo na tayo ay isang steward. Tayo ay manager sa ating mga sarili. Tayo ang nagbibigay ng utos sa ating sarili. Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 10, each one should use whatever gift he has received to serve others faithfully, administering God's grace in its various forms, minister a good stewards of the manifold grace of God. As a steward, ikaw ay manager. Sabi sa Matthew, na ang isang steward, siya yung nagmamalig sa kanyang mismong sarili. Iniwan ng isang may-ari ng business o isang may-ari ng kumpanya o bahay o isang lugar sa isang steward ang pamamahala. Itong steward na to, siya na yung manager, siya na yung lahat doon, siya kasi ang namamahala eh. So, entitled siya to spend and to save money. Entitled siya to hire and to remove, to displace his employee. So, lahat nasa kanya na. Binigay sa kanya. The owner of the building, the owner of the business had trusted the care to that steward. Wala na siyang pakialam. Inintrust niya. Pero, may time na ikaw ay i-account. May time na yung steward na yun ay i-account ng owner of that building or of that business. Sasabihin niya sa kanya na nasaan yung ganito, kakaroon ng inventory, dahil hindi naman siya talaga yung may owner, steward lang siya or taga-pamahala. So when the owner comes, he will give accounts lahat ng mga ginawa niya. Kung ang mga pinamahalaan niya ay hindi maganda,
you will remove from that position. But if maganda yung inahatnan ng kanyang business, mas lalo kang mabibigyan siya ng credit yung manager na yun. Ganon din ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya tayo sa Diyos. Ang Panginoon, binigay niya sa iyo ang pag-aalaga sa iyong mismong sarili. Ang pananampalataya mo, binigay niya sa iyo lahat. Pero may time na habang ginugugol mo ang buhay mo dito sa mundo, may time na darating yung kamatayan sa iyo. Kaya sabi ng text natin na it is intended for a man or destined for a man to die once. Kaya pagdating ng araw na yun na ang kamatayan ay dumating sa buhay mo, kailangan nakahanda ka, naibigay mo kung ano ang ginawa mo, kung ano ang yung tiwala ng Panginoon sa iyo na ibinigay sa iyo. Kailangan masabi mo na ikaw ay karapat-dapat sa ibinigay na pagtitiwala ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? So pagdating ng panahon na pagdating ng Bema Seat, pagharap mo sa harap ng Panginoon, andun ka na masaya ka na haharap sa Kanya. Haharap sa Kanya na, Panginoon, andito ako. Andito yung servant mo. Faithful ako sa iyo. Ako ay mabuting servant, mabuting alipin sa iyo na naglilingkod. Masasabi ba natin yun? Ito yung mga ginawa ko, Panginoon. Ito yung mga naitulong ko sa mga gawain mo. Ito ay nakatulong ako sa mga tao na nangangailangan. Masasabi ba natin yun? At the Bema Seat of our Lord Jesus Christ. So we should faithfully employ or do all our God-given spiritual gifts. No muna, our past, God dealt with us as a sinner. Romans chapter 5 verse 6 to 8. Sabi niya, you see at the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous man. Though for a good man, someone might possibly dare to die. But God demonstrated His own love for us. In this, while we were still sinners, Christ died for us. Noong una, ang Panginoon, itinil tayo na tayo ay makasalanan. We are just sinner. For our past. Before we receive our Lord Jesus Christ, we are sinner. God dealt with us as a sinner. But because of His great love, dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin, yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng Kanyang nilalang, ipinagkaloob niya ang Kanyang bugtong na anak. Na kahit tayo ay wala tayong magawa dahil makasalanan tayo malayo tayo sa Diyos. Hindi tayo makalapit sa Diyos. Pero, itidemonstrate ng Panginoon ang Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay niya
So, ang sabi nga na, do you know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Kasi nakikita tayo ng Panginoon dito na tayo ay makasalanan. Tayo ay makasalanan. So, lahat ng na-mention dito na ugali na yung binention dito na normal sa tao, yung nature ng tao ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Verse 11 sabi niya, and that is what some of you were, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Nung tinanggap natin ang Panginoon dahil i-demonstrate niya ang kanyang pag-ibig sa atin, tayo ay napawalang sala. Ang ating mga kasalanan ay na-wash out. Na-wash out. Para sa ganon, ma-reconcile tayo sa ating Panginoong Diyos through our Lord Jesus Christ. And in the present, God deals with us as a sons and daughters, as a children of God. Sa ngayon, tayo ay mga anak ng Diyos. Pag tinanggap mo ang Panginoong Jesus as your personal Savior, you will be a son or a children of God. At pwede mong sabihin sa Panginoon, Abba Father. Pwede mo na siyang matawag, Abba Father. Dahil ikaw ay anak na ng Diyos. Romans chapter 8, verse 14, sabi na dito, because those who are led by the Spirit of God are sons of God. 1 John chapter 3, verse 1 to 2. How great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. And the reason the world does not know us is that it did not know Him. Dear friends, sabi niya, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known, but when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So pagdating ng ating Panginoong Jesus, magiging ang body natin is the glorious body. Magiging kagaya na natin. Yung body natin na to, wala na ito. When Jesus Christ comes, our body, nature body, will be changed into a glorified body. And in the future, God will ask us pure, as I have mentioned to you a while ago, that we are God's stewards. Tayo ay mga namamahala, tagapamahala sa ating mga sarili, no? Sa ating mga sarili. So pagdating ng bimasit, pagdating sa harap ng ating Panginoong Jesucristo, pagharap natin sa Kanya, pwede natin sabihin, Panginoon, isa ako sa mga faithful and good servant mo. Pero hindi ka makakapag-sinungaling sa harap ng Panginoon. Kung talagang ginawa mo yun, siya mismo ang magsasabi na you are a faithful and good servant, receive your rewards. Ano ang resulta ng bimasit? Ano ang resulta? Ano yung matatanggap natin na rewards from God? From our Lord Jesus Christ. Some will receive rewards. 1 Corinthians chapter 3:14. If what he has built survives, he will receive his reward. 15. If it is burned up, he will suffer loss. He himself will be saved, but only as one skipping through
the flame. Pag sabi niya na marami ang makakatanggap ng rewards, marami din ang hindi makakatanggap ng rewards. Sabi ko kanina, kung ang mga ginawa natin, ang pundasyon ng pag-stay natin dito sa mundo habang tayo ay tumatakbo sa journey natin, sana nakabuild up tayo ng gold, pilak at precious stone para sa ganun may rewards tayo or may corona tayo. Pero pag wala tayong, habang tumatakbo tayo as a Christian, hindi ka nag-aim na makareceive ka ng rewards or awards from our Lord Jesus Christ, you will not receive any rewards, but you will just escape the fire. Ano ang mga rewards na sinasabi? Ito yung incorruptible crown or rewards. Itong incorruptible crowns, it will be given to those who master the old nature. 1 Corinthians chapter 9, verse 25 to 27,